Yeko, bumalik na tayo sa baryo. Bukas, akong mag-aalaga sa'yo. Ma, nahanap ko sa dance theater ang isang trabaho bilang tagapag-alaga. Hindi na ako makakatalon sa sayaw. Gusto kong magtrabaho at mag-aral na 1 taon. Magkamit ng magandang universidad. Magiging guro ako. Sige, mag-aral ng kolehiyo. Ngunit, hindi mo na kailangan magtrabaho. Noong una, yung pera na binigyan nila sa akin, sa'yo na. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Sana, maging masaya ka at masigla araw-araw. Ma, sana ikaw din maging masaya at masigla araw-araw. Salamat sa pagrespeto sa aking mga desisyon. Shensha! Liiko, ikaw pala. Mrs. Zhang. Yeko, narinig ko na nasaktan ka at hindi ka na makakapagtanghal. Nakakalungkot. Talagang may talento ka. Natutuwa kong napansin mo. Nasisiyahan na ako. Talagang gusto ko rin sana magtrabaho na may kinalaman sa sayaw. Kaya lang, ngayon... Hello? Mrs. Zhang, bukas na ang ball ng mask dance. Kailangan mo dalhin ang anak mo. Ang batang iyon ay maganda at may katawan. Pagkatapos kong tulungan siya, tsak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Mukhang may gusto siya kay Shensha. Walang hiya. Magdamdam ka na lang. Pero ang mga Shen, malaki ang impluwensya sa industriya. Huwag mo siyang bastusin at natatakot na makaka-apekto sa pag-ulan ni Shensha. Yeko, tingnan mo. Dumating ng pagkakataon. Ngayon ay ang selebrasyon ng mass dancer. Tara, sumama ka sa akin. Makikilala mong mga malalaking tao sa industriya. Magkakatulong ito sa iyong pag-unlad. Ako? Kung pupunta ako doon, mapapahiya ako. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Papagandahin kong itsura mo. Pasensya na, Lily ko. Tanging handaan lang at baka mag-inom ng konti. Hindi naman yata magkakaroon ng problema. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Wala akong magawa, pero ipagpapalakas kita. Ang ganda. Ang damit na ito, parang itong isinod ni Shensha nung nanalo siya, hindi ba? Kung isuot ko, masyado bang hindi maganda?
Walang problema. Marami namang damit si Shensha. Isuot mo lang ito para mamukhang maganda. Salamat, Mrs. Zhang. Unang beses ko pang magsuot ng ganitong kagandang damit. Napakabait mo sa akin. Kung sana, ikaw na lang ang mama ko. Ang saya siguro. Mrs. Zhang? Maganda. Tara na. Ginoong Shen, isang toast po. Hello? Hello, kumusta si Liu Yawen? Kasamahan niya ako. Matagal na po siyang hindi pumapasok. Hindi namin siya makontak. Alam niyo po ba kung nasan siya? Lalabas na ako sandali. Halika, samahan mo ako. Mag-inom tayo. Ikaw ay magandang tao. Pero sa industriya ng sayaw, kung gusto mong sumikat, hindi sapat ang magaling ka lang sumayaw. Kailangan ng may tutulong sa'yo. Para magtagumpay ka. Ginoong Chen, inumin niyo po ito. Halika, inom tayo. Ginoong Chen, lalabas lang ako sandali. Ha? Bakit ka aalis? Halika. Inumin mo. Kung ayaw mong uminom, magbayad ka! Pinapalakas ko pa ang tono ko sa'yo! Uminom ka! Tumatawag ka pa kay Zhang Renmei! Kung siyang nagpapapasok sa'yo dito sa kwarto, wala na makakatagal sa'yo mula sa kama ko. Tama na! Shensha, ayos ka lang ba? Yang! Yiko? Bakit ikaw? Ikaw nagdala sa kanya, tama ba? Hinahanap mo ba ang kamatayan? Wag! Hindi ko siya gusto. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Sige. Sige, i-report ko na lang. Kung may update kayo, kung may anumang balita, mangyaring makipag-ugnayan sa akin agad. Sige. Pumunta ako dito sa dance theater para hanapin si Shensha. Sabi ng iba, gusto niyong pahinain si Shensha. Hindi ako kampante, kaya dumating ako agad. Sabihin mo sa nanay ko na nagbenta ng anak para magtagumpay. Hindi ko iniisip na ikaw pala. Kaya pala si Mrs. Zhang, pinapasuot ako ng damit at maskara na ginamit ni Shensha nung nanalo siya. Naglakas loob siya! Kay Shensha, magagawa mo ito? Ano bang klaseng ugali ang meron sa'yo, hayop ka? Wag. Nagbibiro lang ako. Kung malaman ko ulit na may masamang intensyon ka sa mga babae, ihahatid kita sa presinto. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Huwag mong gawin kasinungalingan ito. May ebidensya ka ba? Gusto mong sumikat? Hindi sapat ang magaling kang sumayaw. Kailangan na may tutulong sa'yo para magtagumpay ka. Umalis ka na! Ma, bakit mo ginawa ito? Yang,
Mali ang pagkakaintindi mo. Ginawa ko lang ito para protektahan ang kapatid mo. Si Sheng siya ang anak mo. Si Yiko ay anak din ng iba. Bata pa kami. Tinuruan mo na kami na maging tapat at magpakatino. Pero ikaw... Tara na. Saan ka pupunta? Kahit saan. Basta't makalis lang ako sa inyong makasariling pamamaraan. Ito'y pansamantalang hakbang lang. Kung hindi dahil tumawa ang kasama ng ama mo, magtatagal ako sa kanya. Hindi ko papalampasin si Shenzong na gawin ito. Ikaw pa rin ang nagpapaliwanag. Ang tunay na problema. Alam mo nang may posibleng panganib pero pinili mo pa rin siyang ipagpalit kaysa sa kapatid ko. Hindi ba't mali ito? Mula sa simula, hindi dapat ito nangyari. Mrs. Zhang, matagal ko nang iginagalang ka. Nang personal mong ibinigay sa akin ang damit na ito. Sa isang sandali, naisip ko sanang ikaw na lang sana ang mama ko. Tara na. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinatapon mga gamit ko? Binili na ang lugar na ito. Tulungan mo akong kunin ang gamit mo para makaalis ka na. Ayon sa batas, ang pagbebenta ay hindi nakakabasik ng pag-upa at wala kong utang na renta. Kung may lakas ka, magdemanda ka. Mababa nga lang ang renta mo at may mukha ka pang magturo ng leksyon. Inuupa lang sa inyong mga mahihirap. Malas naman. Ikaw? Hayang? Ano nangyari sa'yo? Bakit? Bakit ganito ka? May sakit ka ba? Si Ginoong Zai nahulog sa pagkahimatay dahil sa sobrang pagod. Kailangan niya magpahinga ng maayos. Tatlong buwan na lang kung hindi ko makahanap ng tamang donor. Huling beses na nagpadala ng mensahe si Yawen ay 3 araw lang na nakaraan. Akala ko ay nasa ibang bansa siya. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi siya ipinadala sa ibang bansa ng kanyang trabaho. Kailan ang huling beses na nakita mo siya? Saan at kailan? Noong 3 araw na nakalipas, sa umaga, inihatay niya ko sa theater. Tapos hindi na kami nagkita ulit. Ikaw? Ako rin, 3 araw nang nakaraan. Pagkatapos kong matulungan ang papa ko, hindi na kami nagkaroon ng kontak. Hindi ko alam. Mamang pulis, may nangyari ba sa asawa ko? Huwag po kayong mag-alala. Mag-iimbestiga kami agad. Makipagtulungan po kayo sa amin at sa pamilya. Kailangan niyo po bang imbestigahan kami? Huwag kayong mag-alala. Normal lang ang proseso. Lahat ng may kinalaman sa mga nawawalang tao ay aming sisiyatin. Hindi ako nag-aalala. Baka mawalan tayo ng oras at mawalan ng pagkakataon. May iba pa bang pamilya? Walang anak ko sa bahay. Pagbalik niya, ipinapakiusap ko na makipag-ugnayan siya agad sa inyo. Kung may mangyari man, makikipag-ugnayan ako sa inyo. Ma! Napayag ka na lang ba na dalhin ni Kuya si Lieko? At hindi pa sinasagot ang tawag mo? Tama nga sinabi ng kuya mo. Talaga nga akong naging makasarili. Sana hindi kita binigo. Lieko, talaga ba gusto mo agawin ng kuya ko? Nagbayad ako ng 1 taon na renta. Dito ka muna. Mag-focus ka sa pag-aaral. Ako? Salamat. Ang renta. Babayad din ako sa'yo. Gagawa ako ng isang kasulatan. Tingnan mo. Sige. Pero tatanggapin ko lang ang long-term na utang. Pagkatapos ng 3 taon ko na lang kukunin, gagawin ko itong interest kapag nakapagtapos ka ng kolehiyo. Gusto ko itong makita. 3 taon?
Sige, ito. Wag ito. Yung puti, yung puti. Mag-ingat ka. Baka malaglag ka pa. Niloloko lang kita. Tingnan mo. Parang maliit na pusa. Ikaw maliit na pusa. Sige na. Zhang Shengxia, sa sandaling ito, talaga akong naiinggit sa'yo. Patawarin mo ako sa aking makasariling sandali. Hihiramin ko muna ang kuya mo sandali. Luto na ang sopas. Umupo ka. Subukan mo. Salamat. Ikaw muna. Subukan mo rin. Busog na ako. Alas 8 na. Pwede ba ang ihatid na kita pa uwi? Liko, pwede ba akong tumuloy sa'yo? Salamat sa paglak sa pagsusuri ng bone marrow. Pagkatapos ng pagsusuri ng dugo, magtutuloy kami sa pagkontak sa iyo. Ang peke ay peke. Zhang Shengxia. Ang iyong pagkakakinanlan, kampiyon, pamilya, lahat ay sa akin. Ang pinakamamahal kong anak na babae ay isang magnanakaw. Sabi ko nga, Zhang Shengxia, isa kang peking tao. Zhang Shengxia, hindi ka karapat-dapat dito sa Zhang family. Nangangagaw ka ng pugad. Isa kang peking kabyon! Wala kang ginawang mali. Nagsisinungaling siya. Hindi ako sinungaling. Hindi ako magnanakaw. Ako ang tunay na nagpamilya Zhang. Upang itago ang aking pagkakakilanlan, pinatay mo mismo ang iyong sariling ama. Shengxia, wala ka bang pagsisisihan? Wala ka bang pagsisisihan? Hindi ko na kaya. Bakit ka nandito? Sabi ko, hindi na ako tutulad sa mga problema mo. Umalis ka na. Ma, sa huling pagkakataon, pangako, huling pagkakataon na ito. Hanggat buhay pa si Lee ko, hindi ako magkakaroon kapayapaan. Ma, ikaw ang ina ko, di ba? Bakit hindi mo ako matutulungan? Noong mga panahon na tinatawag mo akong mama, iniisip ko, kahit gusto mo ang buwan at langit, gagawin kong kunito para sa'yo. Pero ngayon ko lang naisip, ako, tinutulungan ko lang paghihirap mo. Kahit ikaw hindi mo ko kailangan, ako ang mama mo. Pero tungkol sa pagkamatay ng ama mo, pag natuklasan na ng lahat, papasanin ko kasalanan para sa'yo. Papalitan ko yung pagkabilanggo. Pero sa isang kondisyon, hindi mo na pwedeng saktan si Yiko. Kahit ikaw, pinaprotektahan mo siya! Shengxia! Mambalik loob ka na. Papasanin ko kasalanan para sa'yo. Habang may oras pa. Tama na papapakita lang tapang. Wala akong inang tulad mo. Akala mo hindi ko alam? Gusto mong mabisto ang lahat! Gusto mong dalhin ako sa isang liblib na lugar para ako'y mag-alaga sa'yo? Lahat ng ito kasalanan ko. Lahat ng ito kasalanan ko! Ako ang tumulong sa pagpapahirap na nagdala sa iyong kapahamakan. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Umalis ka na.
Maligayang kaarawan, Zhang Haoyan. Naway maging masaya ka magpakailanman. Kung nais mo, maaari akong manatili na 1 buwan, 2 buwan, 3 taon, o magpakailanman. Sasamahan kita palagi. Nagmamahal, Leiko. Pero, gusto kaya niyang bumalik din siya sa bahay nila? Dahil siya ay kuya ni Zhang Xingxia. Hindi siya ang kuya ko. Iha, bakit ka malungkot? Dapat masaya ka kapag nagbigay ka ng regalo. Kailangan maging masaya. Dahil sa mga hangarin ko, kasama ng aking mga wish, natatakot ako na baka maramdaman niyang pinipressure ko siya. Ay, ang buhay ay hindi tiyak. Kailangan magpakita ang pagmamahal. Wala anuman ang balakid. Huwag mong hayang magsisisi. Baka ang mga wish mo ay siya ring wish niya. Ang taong may mataas na compatibility kay Haoyang ay natagpuan na at nasa Heishin pa. Pero natatakot ako magbago ang donor, kaya nagpa-investigate ako sa kanyang mga impormasyon. Magandang ginawa mo. Anong kinalabasan? Si Miss Leiko. Siya? Chairman, pagkatapos ng pagsusuri sa donor, ako ang nagdesisyon na walang pahintulot. Nung una, pumunta ako sa bahay ni Miss Leiko at ginawa ko ang DNA test. Galing talaga ito sa langit. Magaling. Anong kinalabasan? Ano ang resulta? Chairman, huwag po kayong mag-alala. Ang kutob ko ay tama, Director Guy. Noong una nakita kong batang iyon, agad kong naisip na kamukha siya ni Mei. Magkapareho sila. Xiaowu, gawin mo ulit ang DNA test ni Xingxia at Mei. Pati na rin kay Yao Wen. Si Xingxia, hindi siya anak ni Mei. Pero siya anak ni Yao Wen. Hindi ba't patay ng bata sa tiyan mo? Nangangaro ka ba? Si Leiko? Wala lang yon. Isa lang siyang insidente sa pagka-board. Kasama ng mga hanga sa baryo. Nagkaaberya kami. Kailangan ba talagang sabihin mo ito sa harap ng maraming tao? Kailangan ba talagang malaman ng lahat na ang aking kapanganakan ay isang pagkakamali? Oo. Ang iyong kapanganakan talaga naman isang pagkakamali. Mas mabuti pang malaman mo na agad. Hindi ka takataka na si Li Shuwei ay kinatukabigat kay Leiko at ginawa pa ito sa harap ni Mei. Pinahaya si Yiko. Kaya pala, si Xingxia ang tunay na anak niya. Chairman, baka siya nga ang nagpalit ng anak na mag-asawa at tinago ang pagkakakilanlan ni Miss Yiko. Chuck, iyon. Si Li Shuwei, ang babae may pusong makamandag. Pinahirapan ang aking mahal po. Sa murang edad, naranasan niyang magdusa. Nasaan si Yiko? Nasaan si Yiko? Kukunin ko siya. Three, 2, 1. Buksan na yung mga mata. Maligayang kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat. Sana sa natitirang taon ng buhay ko ay magkasama kami ni Leiko at magkasama kami hanggang dulo. Ako ko. Madam? Lola, bakit ka nandito? Yeko, ako yung tunay na lola. Ikaw ang tunay kong apo. Ikaw din ang tunay na anak ni Mei. Anong sinasabi ninyo? Tingnan mo ito. Ito? Ibig mong sabihin, ako pala ang tunay na anak ni Mrs. Zhang? Si mama ko ang kumuha sa akin. Pinalitan ng buhay ko. Paano nangyari ito? Bakit na matupad ang dati kong pangarap? Hindi ako kasing saya na inaasahan ko.
Walang duda, nang makita kita sa unang pagkakataon, nakaramdam na ako. Pasensya na. Kapatid, hindi ko agad napansin, kaya ka nasaktan, kapatid. Alam ko, kami yung may kasalanan sa mga taon at yung mga ginawa ni Mama. Nasaktan ka niya. Walang problema kung hindi mo agad matanggap. Ngayong nandito na ako para sa'yo, hindi ko napapayagan, lalo na si Shengxia. Maaari kayong magkasundo at magkasama. Baka nga ako'y matakaw sa pangarap. Sa totoo lang, gusto ko sana si Zhang Haoyang ay maging kuya ko lang. Iha, bumalik ka na kay Lola. Isa ka talagang masipag na bata. Si Rene at Yawen, sigurado kong magiging masaya sila. Ang mama ko, noong araw, para sa ibang anak na babae, nais niyang magdusa ako. Isinasakripisyo ko ang aking mga magulang. Lola, gusto ko lang sana mag-isa sandali. Gagawa ako ng desisyon sa ibang araw. Lola, umuwi muna tayo. Pwede ka nang umuwi. Sige, magpahinga ka muna. Babalik kami pagkatapos ng ilang araw. Ma, ano bang nangyayari? Haoyang! Nawawala ang papa mo. 5 araw na siyang nawawala. Anong ibig mong sabihin nawawala siya? Ma, linawin mo salita mo. Ikaw ba si Zhang Haoyang? Oo, ang papa mo na si Lu Yawen. 5 araw na siyang nawawala. Naalala mo ba bago siya umalis? May sinabi ba siya sa'yo na maaaring magbigay ng ideya? Wala. Meron ba siyang kaaway? O kaya naman, meron bang alitan siyang nangyari kamakailan? Wala. Mabait ang tatay ko sa trabaho. Mabuti ang pakikitungo niya sa mga kapitbahay. Ay nako, huwag ka nang umiyak. Walang mangyayari sa sobrang pag-alala. Matanda na siya. Siguro, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi siya mawawala. Ngayon, may mas importanteng bagay. Si Haoyang, mayroong tamang donor na. Totoo ba? Sino siya? Si Yeko. Bakit siya? Rene, si Yeko ang tunay mong anak. Paano nangyari yun? Paano magiging anak ko si Yeko? Hindi pwede. Si Shengxia naman. Si Zhang Shengxia. Zhang Shengxia, saan ka ba pumunta kamakailan? Naghahanap ako ng isang dance studio. Nag-iensayo ako ng sayaw. Bakit may ticket ka papunta sa baryo ng Xiaoshu Village? Xiaoshu Village? Paano ka nakarating doon? Pumunta ka ba ron para hanapin si Li Shuwei? Hindi. Pumunta lang ako para magpalamig. Magpalamig ng ulo. Shensha, kasama mo ba si Li Shuwei? Nakita na ba kayo? Lola! Ano bang kinalaman mo kay Li Shuwei? Bakit ka siya makikilala? At ikaw si Li Shuwei ay tunay na mag-ina. Yung dating test, ikaw ba nagmanipula nito? Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo ba nagawa yun? Shengxia, bakit mo ba nagawa yun? Kasi natakot ako. Natatakot ako na malaman mo na hindi ako ang tunay mong anak. At baka hindi mo na ako gustuhin. Ma, hindi ko lang kayang mawala ka. Rene! Ma! Yeko, bumalik ka na. Pumasok ka. Salamat. Mrs. Zhang. Pumasok na tayo sa loob.
Iko, Yeko, pasensya na. Talaga, ako'y nagkamali noon. Yun ang dahilan kung bakit ko nagawa yun. Ako, Pagpo, lahat ng yan ay tapos na. Ang lahat ay kasalanan ko. Hinayan ko lang noon na kunin ka. Ang mga taon na paghihirap na naranasan mo. Ma, huwag ka nang umiyak. Ang pagbabalik ni Iko ay isang masayang bagay. Oo, isang napakagandang balita. Pasensya na, Yeko. Iniisip ko na mali kami ng mama. Masaya kaming lahat na nakabalik ka. Masaya kami. Yeko, pinaayos na ni Lola ang kwarto mo. Bumili pa ako ng maraming alahas at damit para sa'yo. Dadaling kita sa kwarto para makita mo. Rene, sumama ka na rin. Tingnan mo. Tingnan mo itong mga damit. Lahat ay ito binili ko para sa'yo. Halika, tingnan mo rito. Iha, tingnan mo. Gusto mo ba? Kung may kulang pa, sabihin mo sa akin para maayos ko at bibili pa kami. Yeko, ito, sana magustuhan mo. Lola, alam ko gusto niyo kong pasayahin. Pero itong mga alahas talagang hindi mahalaga sa akin. Ang makilala ko kayo ay sapat na para sa akin. Lola, mas gusto ko pa sanang bumalik sa tinutuluyan ko. Mas madali akong makakapag-aral, pero madalis pa rin akong pupunta dito. Iko, ayaw mo pa rin mong patawarin si Mama, hindi ba? Oo. Yung mga sugat, parang mga karayom na tumusok sa puso ko. Hindi ko kaya na magpanggap na parang wala lang. Hindi ko rin gusto na bitinin ang aking damdamin at magsisisi habang kasama kita kung walang mga pamilya na tapat sa isa't isa. Kung ganang kaganda ang bahay, hindi pa rin ito isang tahanan. Yeko! Iko! Yeko! Yeko! Iko! Ay nako, magati tayo sa paghahanap. Ikaw, Haoyang, pumunta kasi tinutuluyan niya at tingnan mo. Ay nako, Yeko! 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 Gumising ka na! Sino ka ba? Bakit mo ako tinali? Kuya, huwag mo akong galawin. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko sa'yo. Pag-iusap, pagkawalan mo na ako. Huwag ka na magkasaya ng salita. Ginagawa ko lang ito para sa isang presyo. Merong nainis sa'yo. Sinong nag-utos sa'yo? Si Zhang Xingsha? Tama. Ako nga. Dapat sana ay si Li Shuwei ang gagawa nito para papatayin ka. Sayang lang na hindi niya kayang gawin ito. Kaya ako na lang. Zhang Xingsha, hindi ko kailangang ginawa ng anumang bagay para saktan ka. Bakit kailangan mong paulit-ulit kasaktan ako? Dahil ang iyong pagdating ang pinakamalaking pagkakamali. Kung wala ka, patuloy na sana ako pinakamamahal ng pamilya Sang. At nagiging matagumay pa rin ako balidansa ng bagong henerasyon. Dahil dinala ka ni Li Shuwei sa isang mayroong na baryo. Bakit ka pa lumabas at istorbohin ang buhay ko? Ngayon, tingnan mo. Wala na sa akin ang pamilya ko. Sasabihin na ba kung dapat ako mamatay? Zhang Xingsha, ikaw isang tanga. Hindi ka nila kailanman iniwan. Anong ibig mong sabihin? Galit lang sila dahil ikaw ay makasari at ang sisunungaling. Ngunit ang pagmamahal nila sa'yo, matagal ka na naging bahagi ng kanilang buhay. Kaya nga hindi ka pa rin tinatanggihan na manatili ka sa pamilyang Zhang. Ito dahil sa koneksyon ng dugo, isang pakiramdam ng pagkasala at pagkukulang.
Lieko, mas nagagalit ako sa mayabang na itsura. Kung ganito, maglaro tayo ng isang pustahan. Tingnan natin kung sinang pipiliin ni Mama. Pipiliin ka niya. Kung ganun, papayagan kitang maglakad palayo. Ang dalawang anak mo ay nasa aking mga kamay. Kung nais mong iligtas sila, ikaw na ang gumalaw. Kung hindi, maghintay ka na lang para kunin ang mga katawan nila. Mrs. Zhang, dumating ka sa wakas. Pumili ka ng isa sa dalawang anak mo. Sino na nag-utos sa'yo na gawin ito? Magkano ibinigay niya sa'yo? Kung ibabalik mo lang mga anak ko, babayaran kita ng doble. Hindi ba't magkapareho po yung mag-ina? Magkaparehong sinabi ninyo. Pero kung titignan ko, mas gusto kong makakita ng isang palabas. Pumili ka na! Kung hindi, papatayin ko silang dalawa! Huwag mong gawin! Pakiusa! Pakiusa! Huwag mo silang patayin! Ang bait mo nga naman. Isa sa mga anak mo ay ang pangunahing dahilan ng pagkawatak ninyo. Hindi ka pa ba magdidesisyon? Ang dugo ay wala namang halaga. Wala akong balak iwan si Yeko. Kung ganon, siya na lang. Ano? Pipiliin mo siya? Bakit kahit nasa ganitong sitwasyon ka na, binibigyan mo pa ako ng pag-asa? Hindi ko pa naranasan na magkamali ng hula. Hindi ko kaya man hinangad na magkamali ako. Bilisan mo! Pumili ka sa kanila! Piliin mo na! Kung hindi, mamamatay silang lahat! Isa! Dalawa! Tatlo! Pipiliin ka sa Changshinga! Sayang! Ikaw ang anak niya, pero iniwan ka niya. Nagbago ka ng desisyon. Kailangan mong mamatay para makuha ko ang lahat. Huwag mong gawin! Huwag mong gawin! Pakiusap, pakulan mong mga anak ko. Hindi ako gagawa ng kaso. Maaari kitang bayaran ng malaki. Hindi sapat ang doble. Tatlo na lang. O 4 na beses. May ATM card ako dito. May 1,000,000 laman. Pwede mo akong kunin at sabay tayo magtungo sa bangko. Ibibigay ko ulit ang kaya ko. Ibibigay ko lahat sa'yo. Kung papayag kong pagawalan sila. Tumigil ka! Darating na ang mga pulis. Ibaba ang kutsilyo mo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Bakit kayo nag-report sa mga pulis? Huh? Kuya! Kuya! Hayang! Hayang! Kuya! Tumawag kayo ng ambulansya! Kuya! Kuya, magtiis ka lang. Darating ang ambulansya. Hindi ko kaya mawala ka. Ikaw na lang natitirang pamilya ko. Iko, ang pinakapanghihinayang ko ay hindi kita nahanap ng maaga. Alam mo ba, ang birthday wish ni Kuya, alam mo ba kung ano yun? Ang hiling ko sa mga huling araw ko ay makasama ka. Mukhang matutupad na ang hiling ko. Hindi. Yaan na nating lahat ang puot. Yiko, iiwan mo na yun sa nakaraan. Si
simula ngayon, gusto kong makita kang masaya sa bawat araw. Kailangan mo maging masaya at maligaya. Kuya! Sa susunod na buhay, gusto ko pa rin maging kapatid mo. Pwede ba? Kuya! Umupo ka. Salamat. Ayos na to para sa'yo? Ayoko nito. Yung isa. Mag-ingat ka, baka mahulog ka. Niloloko lang kita. Tingnan mo, para kang pusa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kuya, ang iniwan mo para sa akin ay kaunti na lang natira. Pagkatapos ko magpaalam sa'yo, isasama na kita palayo dito. Maghanap tayo ng tahimik at magandang lugar. Doon na tayo titira magpakailanman. Pwede ba yun? Ma? Bakit ka nagsimulang maniwala sa Budismo? Bakit ka bumalik? Halika. Matulog ka na. Yeko, matulog ka na. Maagang matulog. Pagkagising mo bukas, lahat ay magiging maayos. Bukas, lulutuan kita ng pansit na may itlog. Ma, ano yun? Pakipatay ng ilaw. Dahil sa makasarili kong hangarin, nasaktan ko si Yeko. Napalitan ng buhay na dapat ay sa kanya. Ipinahiya ko siya sa harap ng lahat. Pinilit ko siyang aminin siya ang magnanakaw para kasing siya. Paulit-ulit ko isinabutay ang kanyang laban. Sinadya ko aksidente sa sasakyan. Pinilit ko siyang palitan niya sa siyang upang manalo. Ginamit ko ang pagmamahal niya sa akin para patayin siya. Sa huli, sinira ko ang kanyang gulugod. At winasag ko rin ang kanyang mga pangarap. Napakarami ko ng kasalanan. Ang mabuhay na parang patay sa buhay na ito. Karapat-dapat lang sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay sana'y pagpalain mo si Yeko. Lahat ng sakit niya sa hinaharap, ilagpak mo sa akin. Pakiusap, bantayan mo si Yeko. Ma! Ganito na lang ba ang galit mo sa akin? Yeko, narinig mo lahat? Wala nang makita ko ang DNA test result mula sa sandaling iyon. Naintindihan ko na. Kaya pala mula pagkabata, galit ka sa akin. Lahat pala yun ay may dahilan. Kahit anong gawin ko, hindi ko masakamit. Kahit kaunting pagmamahal mula sa'yo. Dahil
ako'y anak ni Zhang Renmei. Pero Mama, 20 taon kitang minahal. Lahat ibinigay ko sa'yo. Pati ang mahal kong pagsayaw, iniwan ko na rin. Sa huli, kayong dalawa pala. Ikaw si Zhang Xingxia. May pagka na lang lahat. Pasensya na, Yiko. Anak, sorry talaga. Bakit ganon? Pareho kayo ng palaki. Pero si Zhang Renmei, kahit alam mo niya hindi pala tunay na anak si Xingxia, pinili pa rin siya. Minahal pa rin siya. Bakit kayong lahat? Lahat kayo. Bakit siya lang minahal niyo? Ako, ano bang naging kasalanan ko? Lahat ng ginawa ko, wala palang halaga. Ang tanging tao na handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Wala na rin siya. Yiko. Kuya, pasensya na. Ang hiling mo, hindi ko matutupad. Sa mundong ito, wala nang natitirang nagmamahal sa akin. Sasamahan na lang kita. Pwede ba, Kuya? Yeko, wag! Yeko, wag! Yeko, kasalanan kong ito. Alam ko na kung gaano ako nagkamali. Bigyan mo si Mama na isa pang pagkakataon, please. Ayoko mawala ka pa, anak. Mama, dahil pinili mo na si Zhang Xingxia, bakit mo pa kailangan mapektuhan kung aalis man ako? Hindi ganun. Ikaw ang pinili ni Mama. Tingnan mo, nung araw na yun, ang kuya mo, ayon sa mga text message, nalaman yung matagal na may kaugnayan sa Xingxia sa kidnapper. Pinaghinalaan namin paano talaga ito ni Xingxia. Natakot si Mama na baka masaktan ka ni Xingxia kung may bunyag ito. Kaya binigyan ni Mama ng pagkakataon si Haoyang para makausap at makalapit sa kidnapper. Iiwan ko ito rito, anak. Yeko, ikaw ang pinili ni Mama palagi. Noon, pagkukulang ko yun. Kung galit ka man sa akin, umisama ka ng loob. Tanggap ko. Yeko, basta't mabuhay ka ng maayos. Bigyan mo ako ulit ng pagkakataong maging ina mo. Pwede ba? Yeko. Yeko, bumalik ka na. Ma! Apo, maligayang pagdating. Kain na muna tayo. Yeko, iwan na lang kung papasa sa panlasa mong mga putahe na to. Simula ngayon, kung ano man ang gusto mong kainin, sabihin mo lang sa katulong dito sa bahay. Salamat, Lola. Ito pong mga to, lahat ay gusto ko. Ayos lang. Kumain ka pa ng marami. Tingnan mo yung kapayatan mo. Yeko, gusto ko maghanda ng salo-salo para sa'yo. Isang welcome party para makilala rin ng lahat na si Zhang Renmei ay may napakagaling na anak na babae. Kayo po ang masusunod. Idi pagkakataon na rin ito para palitan ang apelyido na Yeko. Gamitin ang apelyido mo, Zhang. Tungkol sa bagong pangalan, matapos ang pait, matitikman ng tamis, magpapahanap ako ng manghuhula para bigyan ka ng pangalan na maganda at maswerte. Pwede bang ako na lang pumili ng pangalan? Ang tagal ko nang nakatira sa lugar ng iba. Ang pangalan Zhang Xingxia. Matagal na dapat ibalik sa tunay na may-ari.
Nakuha mo ng gusto mo. Alam mo ba kung bakit hindi kita sininyag dahil sa pagkidnap mo sa akin? Nagpapaawa ka na naman. Hindi ganyan. Alam ko kasi na ayaw ng kuya natin na mapareho ang kapatid niya. Kahit ang dami mong maling nagawa, itinuring ka pa rin ni kuya bilang kapatid. Ganon din si mama. Kaya, huwag mo silang biguin. Pasensya na, kuya. Pero hindi na ako makakabalik sa dati. Dahil dati pa man, di ko talaga matanggap si Lieko. Ngayon, isasama ko na lang siya. Para makasama ka. Nadala mo bang hinihingi ko? Ang maliit na time bomb ay nakatago dyan. Bayad muna kapalit ng gamit. Lieko, gawin na lang natin libing mga welcome party mo. Salamat sa inyong pagpunta. Ngayong araw, tinipon ko kayo rito para sa isang napakahalagang anunsyo. At ito ay, natagpuan ko na ang matagal ko na nawawala anak na babae. Simula ngayon, si Hiko ay papangalan ng Zhang Yanli. Mula ngayon, buo na muli ang pamilya namin. Hindi na kami maghihiwalay. Ito, para sa'yo, bilang pagdiriwang na ikaw ng bagong dalagang tagapagmana ng pamilya Zhang. Alam ko na hindi mo pinapahalagan ang mga ganitong mumurahing bagay. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Lieko, ayon sa balita, ang sayaw ni Zhang Xingsha ay huwad. Ikaw raw ay sumayaw para sa kanya at nanalo. Ginang Zhang, alam niyo po bang tungkol dito? Kaya niyo ba siyang kinilalang anak dahil sa isyong ito? Iko, totoo ba ito? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang chismis na yan. Hindi ako sumaya para kay Zhang Xingsha. Si Zhang Xingsha, siya ang tunay na mass dance queen. Ginang Zhang, natagpuan namin ang bangkay ng iyong asawa sa likod ng inyong bahay. Pinaghihinilaan namin si Zhang Xingsha. Nasaan siya ngayon? Hindi ko sinaktan ng papa ko. Ano to? Ma! Lola! Ma! Sabi mo kanina, pati ng asawa ko? At si Zhang Xingsha ang suspect? Imposible yan! Kapag tapos ng investigasyon, dalhin na siya! Ma! Xingsha! 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 Patuloy pa rin ang investigasyon. Manatiling nakaantabay. Ikaw ba si Li Shue? Lumabas sa investigasyon na ikaw ay pinaghihinalaang pumatay kay Liu Yawen. Sumama ka sa amin pabalik sa himpilan para tumulong sa investigasyon. Sige. Nung araw ng krimen, nasa bahay ka ba ng mga Zhang? Tama ba? Tama. Galit ako kay Liu Yawen. Iniwan niya ko ng matagal. Pero masaya sila ni Zhang Rinmei. Mas ikinabahala ko na baka madiscover niya ang katotohanan na pinagpalit kong mga anak namin. Kaya pumunta ako sa bahay ng mga Zhang para kausapin siya. Dahil sa sobrang galit, hindi ko sinasadyang itulak si Liu Yawen. Tumama sa likod ng ulo niya ang tropeyo.
Pagkatapos noon, si Sensha ay bumaba ng hagdanan dahil narinig ang ingay. Ngunit patay na si Liu Yawen. Natakot ako ng husto, kaya ginamit kong pagiging ina ko para takutin siya. Wala siyang nagawa, kundi tulungan akong itago ang bangkay. Sensha! Ma! Tayo na. Umuwi na tayo. Ma, hindi ka ba galit sa akin? Ito'y bunga ng mga kasalanan ng nakaraan. Bunga ng karma. Ikaw at si Yanli ay parehong mga biktima. Li? Nasaan si Zhang Yanli? Kumusta na siya? Bumalik siya sa paaralan para mag-review ulit. Ito ang sulat na iniwan niya para sa'yo. Zhang Sensha, dinala ko na lahat ang mga gamit ko. Kasama na rin ang lihim na iyon. Nadala ko magpakailanman. Umaasa ako na sa pag-alis ko, magiging mas madali para sa'yo ang harapin ng pamilya Zhang. At unti-unting makalaya sa sakit. Pakialagaan si Mama at si Lola para sa akin. Ma! Nasaan si Lee ko? Hahanapin ko siya. Lee ko, masanay pa rin akong tawagin ka ng ganito. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na hindi ako tunay na anak ni Mama. Ang tunay kong tiyuhin, ginamit ang dahilan na ipapakilala niya ako sa tunay kong ina para kidnapin ako. Humingi siya ng pera kay Mama. Sa bandang huli, inalipusta niya ako. Sige, aalagaan kita ng maayos, ha? Kaya pinatay ko siya. Simula noong panahong iyon, nangako ako sa sarili ko na hindi na ako babalik sa miserableng lugar na iyon. Kaya nung dumating ka, nagmadali akong pagtulakan kang umalis. Minsan, gusto pa kitang patayin. Pero bakit mo pa rin pinili na itinago ang lihim ko? Dahil magkapatid tayo, magkapamilya tayo. Ang mga bagay na ginawa mo at niya, alam ko ang lahat ng iyon. Ang mga ina natin ay naglaban ng matagal. Sinasabi nilang para kay Papa. Ngunit sa totoo lang, para iyon sa entablado. Ngayon, ang likod ko, permanente nang nasira. At hindi na ako makakasayaw muli. Dumating na tayo sa puntong ito. Lahat may isang tao na kailangan magpatuloy ng pangarap sa pagsayaw. Naniniwala ko na totoong gusto mong sumayaw. Kaya naman, huwag mong sayangin ang entablado. Huwag mong sayangin ang sarili mo. Hindi ka ba nagsisisi? Alam mo ba kung bakit ka napawalang sala? Inako niyang lahat ng kasalanan mo. Sinabi niya na gamit ka lang niya, na pinilit ka dahil sa ugnayan ninyong mag-ina. Kaya tinulungan mo siyang itabang bangkay ni Papa, magsisimula ng paglilitis. Malaki ang posibilidad na hatulan siya ng kamatayan. Talaga bang sinabi niya yun? Sensha, minsan talaga naiinggit ako sa'yo. Dahil ikaw'y mayroong pagmamahal ng dalawang ina. Sandali lang. Ayaw ko nang ibigay ito sa'yo. Tara na. Ayon sa investigasyon, Li Shue may nasangkot sa kaso ni Liu Yawen. Tumulong si Zhang Xingxian na itago ang bangkay na nagresulta sa pagkasala ng pagwasak ng peking ebidensya. Hinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong. Mali ang sinasabi mo. Nag-surrender si Zhang Xingxia. Ang kanyang salaysay at ang ebidensya ay nag-match ng buo. Pinatunayan itong siya ang tunay na salarin. At ikaw, para maprotektahan ng iyong anak, gumawa ka ng peking testimonya. Tumayo ang lahat! Nandito ang akusado.
Si Zhang Xiangxia ay nilitis sa gitna ng alitan kay Lu Yawen. Aksidente niyang napatay ito dahil sa kanyang kusang loob na pagsuko at dahil ang pamilya ni Lu Yawen ay umatras sa apelya, hinatulan si Zhang Xiangxia ng 3 taon na pagkakulong. May gusto ka pa bang sabihin? Meron. Sabihin niyo sa media, nung huling laban sa mass dance competition, pinilit ko si Lee ko na palitan ako sa pagsayaw. Siya ang tunay na karapat-dapat na kampiyon. Doktor, kumusta ang anak ko? Tagumpay ang operasyon. Ang artificial spine ay matagumpay na naipasok. Pagkatapos ng kanyang pagaling, makakasaya siya muli gaya ng dati. Sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon. Makakabalik na ulit sa entablado. Ang galing! Ang galing! Ang bulaklak na walang ugat ay nagkalat sa himpapawid. Ang batang palaboy, nais mo bang umuwi?